Ito na nga, may napanood ako sa TikTok na news about budol. So, ipa-flash ko dito sa screen. Panoorin natin. Bagsak presyo mga gadget na binebenta online ang ginagamit ngayong pambubudol ng ilang seller. Habang ang sistema naman ng isang online loan application, may babayaran muna bago magpautang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Minimum wage lang ang kita ng factory worker na si Jefferson. Kung minsan, kulang pa ang sahod niya sa araw-araw niyang pangangailangan. Kaya naisipan niyang umutang sa isang loan app. Nagpasa siya ng requirement kuno at pinangakuan din siyang makukuha agad ang inutang na 90,000 pesos. Pero ang nakakapagtaka, pinagbayad muna siya ng 24,000 pesos bago makuha ang loan. Ang inaano ko po nun, sobra po ako natatangan sa sarili ko na hindi ko po in-expect na mangyayari sa akin yan, na mabubutol ako ng ganun. Ang ending, nabudol na nga siya, wala pang dumating na 90,000 pesos na inutang niya. Ang saklap, Totoo, nagbibigay ng... mahigit 400,000 ang followers ng gadget store ni Ariel Jan Tolentino. Tinatangkilik ito dahil bagsak presyo ang mga smartphone at tablet na inaalok. Yan ang naging dahilan para mag-mine si Ruth sa buy one take one na cellphone sa halagang 2,799 pesos. Pero ang binilhan niyang gadget store, impostor pala. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na cellphone. Sabi po nila, wala daw po akong transaction sa kanila, wala daw pong naka-record. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon, bago mag-Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nakaka-relate kasi ako dito kasi nung isang linggo, may nag-chat sa akin, nagpapakilala na loan officer siya. Oo, sa Facebook. At ini-encourage niya akong mag-loan. Ako naman, sige nga, subukan ko, sabi ko sa kanya. Mapagpatol kasi ako. E di sinubukan ko, ipapa-approve daw niya kung magkano yung ilo-loan ko, tapos magbigay daw ako ng payslip. And eto na nga, si ate mo, pinrocess daw ko yung loan ko at na-approve. Tapos, i-direct niya ako doon sa isang loan assistant. Yun daw yung mag-a-assist sa akin throughout my loan. So, kinuha yung information ko, tapos tinuruan niya ako kung paano gumawa ng account. Ayan, kasi digital na raw yung paglo-loan. Nakakaengganyo kasi pera na yun, di ba? Tapos eto ang storya. Ngayon, nung napaprocess na yung loan, na-process na yung loan, kuno, kailangan mo daw i-withdraw. Pero kung i-withdraw mo yon, kailangan mong mag-deposit o mag-open daw sa kanila ng credit card account na worth of 22,000 pesos or 22,000 pesos plus. Naghinala na ako, di ba? O budol, scam. Kung may mga nagchat-chat po sa inyo na ganyan about sa loan, nako, wag na ninyong patulan kasi budol po yan. At sa group may nakita ko, nagkamali daw siya ng enter ng passport ata for verification. Ngayon, parang sinanction siya na para ma-withdraw daw niya yung pera niya, kailangan pa niyang magbigay ng 74,000 plus pesos. Di ba? Ba't kailangan mong magbigay? Ba't kailangan mong magbigay ng 22,000 para makapag-withdraw ka? Bakit mo kailangan magbigay ng ganong kalaki? Di ba? At bakit pag nagkamali ka, may sanction fee din? Di ba? Halatang scam o budol yung loan niya. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga kinakaukulan po natin dyan. Kung napapanood ninyo tong video na ito. So, tulungan nyo po. Lalong-lalo itong mga OFW na mga biktima nila. So far, dito sa Vietnam, may mga ilan silang na biktima.
So, ingat-ingat po tayo. Huwag tayong papasilaw sa pera. Pera lang yan. Kikitain natin. Mas maganda nang mangutang ka doon sa 5-6. Nakakilala mo, at least, mahahawakan mo yung pera kahit malaki yung interest, di ba?